At syempre, may panibago ang hangin talaga. So, andito pa rin tayo sa Calgary, Canada, and napakaganda ng view natin sa likod. So, nasa tabi tayo ng ilog ngayon. May snow pa din. Hindi pa rin natutunaw. Sa araw na to, ang question of the day is, paano nga ba ang mag-move on? So, ito yung mga question na I think lahat ng tao is somewhat, in a way, makaka-relate or may story sila sa kung ano yung naging moving on process. Feeling ko napakaganda ng topic na to. And, well, let's get to it. So, paano nga ba ang mag-move on? Okay, for example, naging officially split na kayo, nag-break na kayo, wala na. So, yung first step dapat is kailangan mong i-accept. I-accept mo yung situation nyo na wala na eh. Nag-break na kayo, di ba? So, kailangan mong tanggapin na nag-end na yung relationship nyo. May maingay doon na sasakyan ata. Pasensya na. So, ayun, nakaka-distract. Grabe. Ito yung minsan, challenge eh. Maya't maya may maingay na sasakyan, may mga construction, may something talaga na madidistract ka. So, anyway, hindi ko na alam kung nasan ako. So, acceptance. Kailangan mong i-accept yung nangyari na wala na eh. Nag-break na kayo, naging official na. Wag mo nang i-check yung Facebook, yung Instagram niya, kung nasan man siya ngayon, sino yung kasama niya, 'di ba? Nakaka-tempt gawin yun eh, na i-check yung profile nila. And kung may pinost man sa story, wag mo nang tignan. Kung sino man, kung nasan man siya, just move on. Tanggapin mong naging end na yung relationship nyo. Lalo na sa panahon ngayon, iilan lang yung mga magka-relationship na hindi in-unfriend or in-unfollow yung isa't isa after breakup. Kasi kadalasan, after na nilang mag-break, wala na. Blinak na yung isa't isa or in-unfriend, in-unfollow. Diba? So, kailangan maging healthy and genuine yung way ng pag-move on mo. Tanggapin mo yung nangyari and then wag mo nang i-check yung profile. Wag ka nang maging curious pa. Kung ano or sino man yung ka-date niya ngayon, kasama niya, let it go. Minsan, kaya napoprolong yung moving on process natin. So, ang hangin, napakahangin dito sa labas. And, ayun, papansin nyo. So, kaya napoprolong minsan yung moving on process natin kasi nga andun yung ayaw natin tanggapin eh. Ayaw natin i-accept na wala na eh. Nag-break na kayo. Kumbaga deep inside, andun pa rin yung feeling na baka magkabalikan pa. Baka pwede pang maayos tong sitwasyon namin. Okay, kaya hindi mo siya na-accept minsan kaagad kasi ang nangyayari is andun pa rin yung hope mo. Umaasa ka pa rin na magiging okay yung sitwasyon nyo, magkaayos pa kayo, di ba? Mas better kung tanggapin mo na lang na wala na, break na kayo, and at the end of the day, ang dami pang iba dyan eh. Madami pang lalaki, madami pang babae dyan. So, i-accept mo yung nangyari, and umpisahan mo na yung moving on process mo. Kung ano man yung ginagawa mo dati, like for example, hindi ka masyadong nakakasama sa family outing nyo, gatherings nyo, kasi nga magkasama kayo ng boyfriend or girlfriend mo. Ngayong single ka na, ito na yung time mo. Ang hangin talaga. Baka bigla tayong hanginin dito Sana maganda yung pick up pa rin ng microphone natin. So medyo napapalakas yung boses ko talaga. O ayan na naman. Ano ba naman yan, Calgary? Ito yung nakaka-bad trip dito sa Canada eh. Hindi naaayon yung weather sa'yo. Hindi talaga, yan. Nakaka-bad trip talaga ang weather dito eh. Hindi mo siya matsambahan. Kanina, ang init, ang ganda ng sikat ng araw. Akala mo magiging perfect day. Ayan yung nangyari Sobrang hangin. And anyway, let's get back to our topic. So, wag mong gawing hope yung baka magkabalikan pa kami kaya hindi ka nag-move on. What if hindi na? What if ayaw na niya? O ikaw hindi ka pa nakapag-move on, siya may nahanap na palang iba. Alright? Mas lalo mo lang sinasaktan yung sarili mo nun eh. Kailangan mo nang tanggapin na that's it. Yun na yung relationship nyo, nag-end na. So, gawin mong yung moving on process mo is healthy. And also, yung may growth,
yung makikita mo talaga mas naging better yung sitwasyon mo after breakup. And malamang sa mga friends mo, ganyan, hindi ka rin masyadong nakakapag-bonding dati kasi nga, well, kasama mo sa date yung girl mo or yung boyfriend mo. So ayun, i-accept mo yung nangyari and wag mong i-prolong yung process. Wag ka nang mag-hope na baka magkabalikan kami, ganyan. Mag-move on ka na. Kung pwede man, kung sakali na maayos nyo yung sitwasyon nyo at magkabalikan, well, at least nakapag-move on ka muna, right? Kasi kung hindi man, let's say hindi kayo nagkabalikan. So, ang mangyayari nun, hinintay mo siya and then nakapag-move on na pala siya and nakahanap ng iba. So, ikaw, naghihintay ka sa second chance na hindi na mangyayari. Kasi nga, well, nakahanap na pala ng bago. Kailangan mong mahanap yung best version ng sarili mo. Either estudyante ka, hindi dapat distractive eh. Gawin mo na lang siyang inspirasyon kaysa maging distractive pa yung maging dulot ng pag-move on mo. So gawin mo siyang inspirasyon. Kaya nga kayo nag-break dahil sa million reasons, hindi ko alam kung ano, pero kaya hindi kayo nag-workout, baka hindi talaga kayo yung para sa isa't isa. So tanggapin mong baka mas may better na darating sa'yo. So, wag kang mag-stick lang sa isang tao na kapag umalis na siya, hahabulin mo pa, hindi ka makaka-move on, hindi ka makakatulog, hindi ka makakakain ng maayos. So, that's a destructive way ng pag-move on. So, dapat hindi maging ganon yung sitwasyon mo. Gawin mo siyang inspiration. Mas galingan mo pa sa school, mag-study ka. Kung nasa work ka man, mag-ipon ka pa lalo. Kung nasa business ka, mas lalo ka pang mag-improve sa business mo. So, at least yun, healthy yung moving on process. At the same time, mas magiging maganda yung magiging future mo. Pinagbutihan mo sa school, obviously, magiging maganda yung resulta. Pinagbutihan mo sa career, anything else, magiging maganda yung resulta niya in the end. Huwag mong gawing toxic yung moving on process mo na maghahanap ka kaagad ng kahit hindi naman compatible yung taong to sa'yo para lang maipakita mo na nakahanap ka kaagad ng kapalit niya. So, hindi dapat ganon. Ma-realize mong yung moving on process na to is time siya para makapag-reflect sa sarili mo. Ano man yung dapat nating i-improve and well, yung mga dapat nating alisin din, 'di ba? Kasi may mga instances din siguro na baka tayo din yung problem. So mag self-reflect ka, tignan mo yung sarili mo, kung ano yung pwede mong i-improve or yung kailangan mong tanggaling hindi magandang trait. Kasi hindi naman tayo magiging perfect eh. Sa love, sa life, hindi tayo magiging perfect. Pero kung hindi tayo nagtatry na ma-achieve yung best version ng sarili natin, para saan pa? Ayaw mo bang ipakita yung best version mo sa hindi lang sa sarili mo, pero sa partner mo, 'di ba? Like ayaw mo bang ipakita 'yon? Ngayon, tignan mo na lang siya ng ganto. Na at least kayo nga naging official, 'di ba? Nagkaroon kayo ng history together. May mga tao somewhere na gusto nila yung girl na to or yung boy na to na hindi naging sila. Sa history ng mundong to, sa life nilang to, hindi man lang sila naging official. So at least kayo may history nga. So ganun mo na lang siya tignan na yun lang siguro yung term mo sa girl na to or sa boy na to para sa'yo talaga is on the way pa lang. Na-traffic sa EDSA, na-traffic sa Deerfoot, Calgary. I love Calgary. So ayun, kailangan mo nang tanggapin yung nangyari and kung makaka-move on ka in a short period of time, hindi naman kasi ibig sabihin nun na mas mabilis kang mag-move on, ibig sabihin nun wala kang feeling sa kanya. Hindi eh. Mas matured lang yung isipan mo na may work ka, may career, may life ka na kailangang i-take care of, right? Na wala kang time sa gantong klase ng pagiging moody, pagiging sad, pagiging broken hearted. Kasi nga, hindi tumitigil yung oras para sa atin. Walang pakialam yung oras sa atin eh. Sad ka ngayon? Guess what? Sisikat pa rin yung araw, tatakbo pa rin yung oras, and kung wala kang gagawin na sa bahay ka lang nakikinig ng sad, depressing na music, well, mauubusan ka ng time. Lilipas yung panahon na makikita mong ang dami kong sinayang na oras dahil lang naging sad ako, dahil lang naging broken ako. Baka may madaming opportunities pa na siguro may someone na nasa paligid mo, hindi mo napapansin na siya na pala yung sinend sa'yo ni God na next one, kaso hindi mo siya nakita kasi nga ang nangyari no, nakafocus ka pa rin sa ex mo. So, well, wala na. At syempre, dito na nagtatapos ang ating
Hindi ko alam kung anong itatawag natin sa kung ano man to, kung walang kwentang usapang to. But anyway, kung wala kang napulot na magandang advice dito, understandable. Ako rin mismo wala. So, andito pa rin tayo sa Calgary and pa-summer na yung weather. Medyo natutunaw na yung mga ice and hopefully soon makapag-explore pa tayo ng mga gandang lugar. And well, hanggang dito na lang ang ating topic for today. Hopefully mahanap mo yung taong para sa'yo talaga. Hanggang sa ating panibagong topic. See you! Bye!